Magandang araw mga kaibigan. Mag-usapan naman natin ngayon si Professor Cielo Magno. Isa sa mga hinahangaan ko na lumalaban sa korupsyon, laban sa korupsyon sa ating bansa. Kaya lang, nagtataka ako itong nakaraang mga ilang araw, naging sentro siya ng mga post, pinagdududahan na siya. Lalo na itong rally sa January 31 kung saan Marcos, Duterte out, corruption out, mga ganon. Marami akong nabasang post kay Sas Rogando Sasot at iba pang mga DDS na pinagdududahan na huwag kayong mag-attend dyan dahil ang punteriya lang si BP Sara. Bakit hindi kasama si Martin Romualdez? Kasi pinapaalis nila Marcos, Duterte out, ganon. Bakit walang pangalan si Martin Romualdez? Yun ang reklamo ng mga influencers na mga DDS sa Sasot at iba pa. Ito, sumagot si Professor Cielo Magno tungkol sa akusasyon. Bakit hindi kasama si Martin Romualdez? Sabi niya, kaya tayo nasa bottom ng ranking sa comprehension sinabi na ngang panagutin ang lahat ng korap. Bakit daw hindi kasama si Martin Romualdez? Kapag sinabing lahat, meron bang hindi kasali? Educate me. So, medyo may rin tong sagot ni Professor Cielo Magno sa mga bumabatikos. Bakit yung rally sa January 31, Marcos Duterte lang ang patatalsikin? Anyway, kanya-kanyang kanya-kanyang pananaw ng tao. Kaya lang, dito, nabigla ako dito sa mga comments. Marami na ngang nag-aalanganin. Yung iba nga, in-unfollow na nila si Professor Cielo Magno. Ito, magbasa lang ko sa mga comments ha. Clarence Lianera. Pero si Sara ang punteriya. Anong nagawa ng BP? Kailangan yan na sigawan yung impeach sa 125 million. Nagbubunga kayo nagamit ng maayos. Alagad kayo ni Martin Tamba. Yan ang mga akusasyon. May mga sumagot. Arman Ferrol, pag kurakot lover sa gilid-gilid lang ha. Okay, so magbasa tayo. Ito si John Ko. Ang sakit nyo naman po magsalita na mahina kami, komprehensyon. Tanong ko lang po, bakit di nyo po kayang pangalanan si speaker dyan sa issue ng 2025 budget? Yun ngang sa AKAP at IX, pasigaw-sagaw ka pa, pero di mo naman kayang pangalanan ang nag-push sa budget na yan. Ano po meron? Ba't di mo siya pangalanan? Talagang di man sila ng pangalanan si Martin Romualdez. Ito na, Roms Reyes. Unfollow na ito. Ang plastic kala mo against corruption, pero ang mga kaalyado at kakampi, mga party list na nakikinabang sa pangungurakot sa pera ng taong bayan. Wala bang salamin sa buhay si Professor? Okay, so ako, saludo ako sa rally na ito dahil anti-corruption. Kaya lang, yung mga kasama nila, yung mga grupo, karamihan, mga makakaliwa. Kaya wala ring wala ring credibility yung mga tao. Ako, wala akong problema kay Professor Cielo Magno, kay Justice Antonio Carpio, sino pa,
kung sina ano ito, ex-Senator Trillanes, sina Representative Franz Castro, wala na akong kondo. So, parang naghalo-halo na ang interest nila sa rally na yan. Marcos Duterte out. Sino bang nanggugulo sa Marcos administration? Lalo na sa budget. Kaya ito, matindi ang panawagan ng mga netizens na dapat pangalanan nyo yung isa. Ito, John Ko, sama niya, Ma'am, pinapollow up ko lagi mga post ninyo. Ako rin, pinapollow up ko siya palagi. Pero tila, iwas pusoy po kayo na pangalanan si Speaker sa issue ng 2025 budget. Ano po meron? Gusto nyo pa naman maalis si Sara Duterte bilang VP. Sino po ipapalit natin? Si Chis Escudero o si Martin? Kaya nga ho, alanganin yung January 31 na rally nyo kasi parang si VP Sara ang tunay na objective ninyo. Yan, marami akong nabasang post tungkol niyan. Na, lalo na si Sas Rogando Sasot na huwag kayong mag-attend sa January 31 rally dahil patibong yan. Kunwari, anti-corruption, kunwari, anti-2025 budget ang issue. Kailang ang punteriya talaga nila si VP Sara para mapaalis. Kasi may nabasa pa akong comments. Comments lang ito i-share ko lang. Hindi ko sariling opinion ito. Sabi, pag mapaalis si VP Sara, ang papalit na Vice President si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, pag nandyan na si Vice President Martin Romualdez, ang isusunod na impeach, Bongbong Marcos Jr. Pag napaalis na si Bongbong Marcos Jr., sinong upo? Di yung si Vice President Martin Romualdez. Nabasa ko lang yun na comments. Hindi akin yun So, tingnan natin anong mangyari sa January 31 na rally. Baka may tulad na naman sa yung January 18 na rally, linangaw nilangaw. Ganon din yung January 16. Hindi nila matatapatan yung Iglesia ni Cristo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Palagi ko kayong binibigyan ng update. Yung pagtulong natin sa Talandig Tribe, yung income sa channel na ito, binibili natin ng yero at pako. Tinutulungan natin ang mga kawawang tribong Talandig dahil marami sa kanila walang bahay, nakikitira lang sa bahay. Ang kanilang mga magulang or sira-sira ng bahay nila, tumutulong ang mga bubong. Kaya nakakapagbigay tayo palagi sa kanila ng yero at pako para ma-repair ang kanilang bahay o makapagpatayo ng sariling bahay.